Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Doraemon, Nobita ang The New Steel Troops, Angel Wings. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula sa pagpapakita ni Suneo ng kanyang remote control robot kay Nobita. Sinusubukan nilang takutin siya ngunit hindi niya ito pinansin na ikinagalit ni Giant at Suneo. Galit si Nobita dahil hindi siya makakuha ng malaking laro ang robot para ipakita kay Suneo kaya humiling siya kay Doraemon na bigyan siya ng napakalaking robot. Ngunit nagalit si Doraemon nang mas gusto ni Nobita ng astig na robot hindi ang tulad ni Doraemon. Dahil sa mainit na tag-araw, nagpa siyang pumunta sa North Pole upang magpalamig gamit ang Anywhere Door. Sinundan siya roon ni Nobita pagkatapos niyang umalis, at nakatuklas ng kakaibang bowling ball-like orb na nagsisimulang kumukurap na may pumipintig na ilaw, at tumawag ng parang paa ng higanteng robot. Pagkatapos magparagos pababa sa burol at bumagsak ito sa kanyang silid sa pamamagitan ng Anywhere Door, sinundan siya ng bowling ball pauwi sa pintuan at ang isa pang piraso ng robot ay nahulog sa kanyang likod bahay. Si Doraemon, na bumalik na nababalutan ng yelo, ay natunaw at nagising na may sipon. Nang pasalamatan siya ni Nobita sa pagpapatawag ng mga bahagi para sa isang higanteng robot para sa kanya, si Doraemon ay namangha at inamin na wala siyang alam tungkol sa mga ito. Gayunpaman, gamit ang kombinasyon ng Opposite World Entrance Oil at ang Roll-Up Fishing Hole, pumunta sila sa World Inside the Mirror, isang alternatibong mundo ng salamin na walang tao, at doon nila itatayo ang robot. Sa wakas, tinawag ni Nobita ang robot na Santa Claus dahil pakiramdam niya na ang bowling ball na tumatawag sa mga bahagi ay regalo mula kay Santa Claus sa North Pole. Sa pamamagitan ng paggamit ng brainwave controller na hinugot ni Doraemon mula sa kanyang bulsa, nilalaro nila ni Nobita ang robot at ginawa itong gymnastic move sa mga tulay at iba pa, dahil hindi niya maitago ang mga bagay-bagay sa kanyang sarili. Bumalik si Nobita sa bahay at dinala si Shizuka kasama niya upang makipaglaro sa robot. Gayunpaman, pinindot ni Shizuka ang isang button sa control panel na nagpapaputok ng malaking laser beam sa robot, at nagresulta sa pagkawasak ng kalahati ng lungsod. Nang makita ito, napagtanto ng grupo kung gaano talaga kadelikado si Santa Claus, kaya nagpasya silang bumalik sa totoong mundo at kalimutan ang tungkol sa robot. Gayunpaman, nakalimutan ni Nobita ang tungkol sa bowling ball-like orb na dinadala niya pabalik, na nagpapadala ng mga telepatikong mensahe sa isang misteryosong batang babae na nagngangalang Riruro. Siya ang may-ari ng Santa Claus, at naghahanap upang mabawi ito. Kasunod ng mga mensahe ng orb, hinanap niya si Nobita, na hindi sinasadyang nasabi niya na may alam siya tungkol sa robot. Pinilit siya ni Riruro na ipakita sa kanya kung nasaan ito. Kaya hiniram ni Nobita ang roll-up fishing hole mula sa ekstrang bulsa na itinatago ni Doraemon sa closet at dinala siya sa World Inside the Mirror. Binawi niya si Santa Claus at tinanong si Nobita kung maaari niyang hiramin ang roll-up fishing hole saglit, kung saan pumayag si Nobita. Sinabi rin niya kay Nobita na huwag sabihin kahit kanino ang nangyari sa pagitan nila. Halatang wala sa sarili si Nobita at napansin nga ito ni Doraemon, kaya umakyat siya sa bubong at nakakita ng dalawang mga shooting star na bumagsak ng magkasunod, kaya ginamit niya ang bamboo copter para lumipad at tingnan kung ano ang nangyayari. Lumilipad sa ibabaw ng kagubatan sa tabi ng Mount Yura, natuklasan niya ang roll-up fishing hole na nandoon at nadiskubre na direkta na bumabagsak ang shooting star sa portal. Sinundan ito ni Nobita sa kabilang mundo at natuklasan na ito ay isa sa mga bahagi para sa pagbuo ng isang napakalaking hukbo ng robot at si Riruro ang namamahala ng lahat ng ito. Dumating si Doraemon sa tabi ni Nobita at gumagamit sila ng paper cup phone para pakinggan ang sinasabi ni Riruro. At natuklasan na si Riruro ay talagang isang robot na napupuot sa lahat ng tao at misyon niyang lipulin ang lahat ng tao. Nang matuklasan ni Riruro na pinakikinggan siya, hinabol niya sina Nobita at Doraemon. Inatake sila ng mga robot at gumamit si Doraemon ng air cannon upang iligtas si Nobita, ngunit patuloy pa rin silang hinabol ng Santa Claus. Nakabalik sila sa tunay na mundo at sinubukan ni Santa Claus na dumaan din sa portal na nagsanhi ng malakas na pagsabog, na nagresulta sa pagkawasak nito, tila pinaghihiwalay ang dalawang mundo. Nakalimutan na nila ang tungkol sa bowling ball orb na nasa bahay pa rin, gayunpaman, nagising ito, at nagsimulang tumalbog. Sa makatuwid, si Doraemon ay naglabas ng isang translation jelly at inilagay ito sa bowling ball, dahilan upang ang bowling ball ay makapagsalita.
Binalaan niya ang grupo tungkol sa isang malaking hukbo ng robot sa kalawakan upang alipinin ang lahat ng sangkatauhan, upang ang uri ng robot ay masakop ang Earth. Natakot si Nobita at Doraemon sa kanilang nalaman at sinubukan nilang ipaalam ito sa pulis at militar ngunit hindi sila pinaniwalaan. Pinuntahan nila si Giant at Suneo upang sabihin ang kanilang nalaman na agad na pinaniwalaan sila at sumali sila. Naglabas si Doraemon ng espesyal na incubator at inilagay sa loob ang bowling ball at ang translator jelly, hanggang sa mapisa ito at lumitaw ang isang cute na sisiu. Pinangalanan nila itong Pipa. Galit si Pipa sa mga tao at sinabi ang kanilang misyon sa Earth. Sinusubukan nilang lahat na kambinsihin nila si Pipa na tulungan sila. Nang matuklasan niya na hindi masama ang mga tao, hindi nagtagal ay nagpasya siya na tulungan ang koponan. Ginawa nila ang pangalawang mundo ng salamin sa bathtub ni Shizuka nang hindi nagpapaalam. Nang nandoon na sila sa ikalawang mundo, hinarang sila ng mga robot at nagpakilala si Pipa sa kanila na siya si Judo ang Santa Claus. Ngunit hindi siya na-detect ng robot kaya inatake sila. Gumanti ng pag-atake si Doraemon at iniligtas ni Nobita si Pipa. Hinabol sila ng mga robot at sinusubukang patayin si Pipa. Nagawa ng mga robot na ikulong ang tatlo at inakala na patay na si Nobita at si Pipa. Sa sandaling makaalis na ang mga robot, nakita ni Pipa kay Nobita kung gaano kaimportante sa kanya ang kanyang mga kaibigan, at nailalarawan niya ito kay Riruru kaya nagpasya na tulungan na iligtas sila Doraemon. Samantala, natuklasan ni Shizuka ang ikalawang mundo kaya pumasok siya sa mundo ng salamin. Doon niya nakita si Riruru, na walang malay dahil sa pagkasira sa pagsabog at dinala niya ito sa bahay. Samantala, nagawa ni Pipa na mabawi ang Santa Claus at umatake sa mga robot sa palid niya. Nakakuha naman ng pagkakataon si Nobita na mailigtas sila Doraemon. Si Shizuka ang nag-aalaga kay Riruru sa mga pinsalang natamo nito. Nagkita sina Nobita at Shizuka sa bahat gayon din sina Pipa at Riruru. Natuklasan nga nila na isang robot si Riruru ngunit nagdadalawang isip sila. Kung tutulungan nila ito, nagpasya si Doraemon na ayusin ito gamit ang Mecha First Aid Kit. Nang maayos ang ilang bahagi ng katawan ni Riruru, sinabi niya kay Shizuka na magsisisi sila sa pagliligtas sa kanya, dahil paparating na ang hukbo ng mga robot upang sakupin ang mundo. Sa gabi ding iyon, nag-usap si Pipa at Riruru sa pamamagitan ng kanilang isip, at sinabi na ayaw na niyang ituloy ang misyon dahil nakikita niya ang kabutihan nila Nobita sa kanya tulad ng pagliligtas ni Riruru sa buhay ni Pipa. Dito nga ay nagplano sila kung papaano nila maipapadala ang hukbo sa salamin na mundo. Sinabi ni Doraemon na gagamit siya ng Opposite World Entry Oil sa lawa upang makagawa ng lagusan sa salamin na mundo. Doon ay hindi nila masisira ang totoong mundo at walang mapapahamak na tao. Sa pamamagitan ng signal ni Pipa na ipapadala niya sa hukbo, maaari nilang mapadaan ang mga kalaban. Binigyan ni Shizuka ng damit si Riruru dahil nasira ang damit nito at binigyan din siya ng pills upang makatulog ng matagal. Ngunit sa sandaling makaalis si Shizuka, iniluwa niya ang pill at palihim na umalis, habang naglalagay sina Doraemon at Nobita ng entry oil sa lawa, sina Giant at Suneo naman ang lumalaban sa mga robot sa daan gamit ang adhesive gun. Kinagabihan, dumating na ang hukbo ng mga robot sa salamin na mundo at nagsimulang maghanap ng mga tao upang gawing mga alipin. Naghasik sila ng kaguluhan sa buong mundo at winawasak ang bawat gusali na nais nilang sirain. Ngunit nagtataka ang mga robot dahil wala silang makita ni isang tao sa paligid. Samantala, nalaman na nila na nawawala si Riruru at si Pipa kaya hinanap nila ang dalawa. Nahanap ni Nobita si Riruru at sinabi na bumalik na ito. Ngunit tumanggi siya at nais niyang ipaalam sa kanyang commander ang panloloko nila, at kailangan niyang tapusin ang kanyang misyon na sakupin ang mundo. Dahil dito tinutukan ni Nobita ng baril si Riruru upang pigilan siya sa kanyang plano. Pumagitna si Pipa at ipinaliwanag niya kay Riruru na hindi nila kailangan lumaban sa mga tao at hindi ito nangangahulugang tinalikuran niya ang kanilang lahi. Hindi ito naiintindihan ni Riruru at nanatiling tapat sa kanyang commander kahit pamasama ang balak nito. Binaril niya si Nobita na agad namang sinalag ni Pipa na nagresulta ng malubhang pinsala sa kanya. Hinarap ni Riruru ang kanyang commander at walang sinabi tungkol sa mga tao. Dahil dito nagalit ang commander at pinarusahan siya dahil sa pagkabigo niya sa kanyang misyon. Dito na napagtanto ni Riruru na tama ang sinabi ni Pipa, itinali siya upang parusahan ng kamatayan. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang Santa Claus na pinapagalo ni Pipa sakay si Nobita at Doraemon upang iligtas siya. Samantala, ang hukbo ng robot ay lalong naghihinala dahil sa walang mga tao sa mundo.
Pagkatapos ay natuklasan nila na sila ay nasa isang pekeng mundo sa pagsusuri ng satellite image ng mundo at ang parehong imahe ng kasalukuyang mundo at nakita kung paano sila nababaligtad. Bumalik sila sa lawa kung saan sila pumasok dahil sigurado sila na ito ang pintuan ng koneksyon. Nagpasya si Doraemon at ang grupo na pigilan ang hukbo sa mismong lawa. Sa sandaling iyon, sina Riruru at Shizuka ay nananatili sa bahay ni Shizuka upang magkaroon ng ilang mga pag-uusap, na nagbibigay kay Shizuka ng isang napakatalino na ideya upang iligtas ang mundo. Muli niyang pinalaki si Riruru gamit ang enlarging torchlight, at pareho silang gumagamit ng walk-in mirror para bumalik sa totoong mundo. Gamit ang time machine, bumalik sila sa Mechatopia 30,000 taon na ang nakakaraan. Sinusubukang kausapin ang propesor na lumikha. Plano ng propesor na gawing muli ang lahat sa pamamagitan ng pag-alis ng kompetisyon sa kanyang mga robot at sa halip ay nagdaragdag ng higit pang mga instinct ng sangkatauhan at pagmamahal sa kanyang mga robot. Siya ay bumagsak bago niya matapos ang kanyang trabaho. Si Riruru, para sa kaligtasan, ay hindi pinapansin ang katotohanan na siya at si Pipa ay mawawala kapag binago ang kasaysayan at ipinagpatuloy ang reprogramming na may mga tagubilin ng propesor. Bumalik sa Earth sa kasalukuyan, ang Robot Army ang lamang sa laban dahil mas marami sila at si Santa Claus ay lubhang napinsala ng sirain ang nangungunang ship ng Robot Army. Si Riruru, pabalik sa Mechatopia, ay malapit nang matapos ang kanyang trabaho nang mamatay ang propesor. Hindi niya alam kung ano ang gagawin hanggang sa malaman niya na kailangan lang niyang idagdag ang kanyang emosyon, ang kanyang pagmamahal mula kay Nobita at sa kanyang mga kaibigan, kasama si Pipa. Ang trabaho ay tapos na sa tamang oras. Ang reprogramming ay matagumpay na nakumpleto, at ang Robot Army ay unti-unting naglalaho at ganoon din sina Riruru at Pipa. Kinabukasan, ang grupo ay bumalik sa totoong mundo, kasama si Nobita na nasa paaralan. Dumating si Doraemon para kausapin siya bago makarating sa bakanteng lote. Sa oras na iniisip ni Nobita kung maaaring muling mabuhay sina Riruru at Pipa, isang anino ang tumawid sa kanyang mga mata at lumitaw si Riruru na may mga pakpak sa kanyang likod, na lumilitaw bilang si Pipa sa anyo ng isang higanteng phoenix. Dinalaw nila si Nobita at muling naglaho sa hangin. Naniniwala si Nobita na sina Riruru at Pipa ang dumating, at tumakbo siya sa field para ipaalam sa kanyang mga kaibigan.